lugar na talaga, oh yeah. Oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa lapid fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire. Makapal man ang iyong mukha, sa lapid fire di uubra, oh yeah. Oh yeah. Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga, oh yeah. Oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa lapid fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire. 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 Percy. Magandang umaga. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Ito po si Peter Colostras. Magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig dito sa Lapid Fire ni Ka Percy Lapid. Ito po si Atong Ma. Muli po tayong mag-aanyaya hanggang alas 10 ng umaga sa pagtatanghal ng ating palatuntunan. Siyempre po marami tayong pag-uusapan at sa mga nais magbigay na reaksyon, bukas po ang ating mga linya. Ang ating pong landline sa ating impilan ay 412-0288. Samantala ang ating po namang text line ay 0977-342-1644. Ano man po ang inyong pinagkakabalahan sa mga sandaling ito, tayo po ay magsama-sama hanggang alas 10 ng umaga sa pagtatanghal ng balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Ayon po sa isang survey mga kaibigan, si Duterte po ay nangunguna sa mga presidentiable dito po sa Metro Manila. At kung ibabase po sa kanilang isinagawa umanong survey, napakalayo po ng lead ni Duterte sa kanyang mga katunggali. Yan po ay sa kabila na siya ay hindi pa nakapag-file ng kanyang Certificate of Candidacy na meron siya hanggang December 10 para kung sino man po ang pwedeng mag-substitute, magbigay daan para sa kandidatura ni Mayor Rodrigo Duterte. Akalain ninyo, pati ba naman yan, sinasarvey pa. Hindi ho survey ang dapat dyan. Ang tawag dyan ay common sense. Tama. Sentido común. Yan pong pangunguna ni Duterte, mga kaibigan, sa mga sinasabi nilang survey, kahit wala yan, nangunguna naman talaga yan eh. Diba? Saan dapat ibase? Kasi tayo tao, pare-pareho tayong tao. Huwag na tayong maglukuhan.
Iba-iba nga lang ang kinakain natin. Hindi ka mukha sa Amerika ang tao. Pag sinabi mong tao, pare-pareho kinakain yan. Yung kinakain ng mahirap, kinakain ng mayaman. Dito lang ho naman sa atin, magkaiba yon. Na ang kinakain ng mayaman, hindi nakakain ng mahirap. Yung kinakain naman ng mahirap, pinakakain lang ng mayaman sa kanilang mga alagang aso. Baka mas mahal pa nga pagkain nun ng mga hayop na alaga nila di ba? Oo naman. Sa Maynila lang, mag-alaga ka ng hayop. Oo. Abay, ang mahal. Bilyon-bilyon ang Bilyon. mauubos. Oo. Sipin mo, alagaan mo si Erap, Gusto. si Isko Moreno. Naku. Ang tawag ho dyan meron tayong mga yung pakiramdam, di ba? Oo. May tenga, meron kang mata, Mhm. meron kang ilong, yung dila. Sa mga na yan, binanggit natin alin na madalas gamitin ni Atong. Dila. Yung dila, Baka tenga kasi mas palingha dun eh. tenga. Nga, hindi nga magamit. Hindi nagagamit yan Ano lang. Lahat yan meron tayo para hindi natin malaman. Oo. Meron nga akong tanong Gusto kong tanungin kayo Mm. Ano ba tawag dun sa manghuhula? Ano tawag sa manghuhula? Fortune teller. Yan. Fortune teller. Yung bumabasa ng isip ng tao tsaka yung attitude niya, ano tawag doon? Psychic. Psychic. Mm. Psychic, Mm. mga psychologist, gano'n. Oo. Oo. Mabasa yun. Parang si Jason Eibler. Jason Psycho yan psycho. Psychopath yun eh. Nag-aral yun, psychologist. Mm. Oo. Ngayon, ito naman, ano naman ang tawag doon sa bumabasa ng kapalaran sa palad? Yan. Palm reader. Palmis. Ha? Yan. Palm reader. Palmis. Palmis, Mm. Meron. Palmis. Palmistry. Oo. Palmis. Palmis. Palm reader. Oo. Diba? Yung binata Mm. na walang asawa pero may edad na, Mm. Oo. Palm ano rin yun? Mary Palmer naman yun. Ano yan? Si Palm follower. Yan. si Yung bumabasa ng guhit ng puwet, meron ba nun? Ay. wala. Mahirap. Meron. Yung basahin yun ah. Political analyst. Hindi ba? Yun ang dapat nun wala naman pinagkaiba sa manghuhula yun yun ang kasunod nito. Kasunod na magdadaldalan dito mga political analyst kuno. Kunyari, kunyari, i-analyze pa yung political situation. Babasahin nila yung butas ng puwet, yung Oo. guhit sa butas ng puwet. Hindi sa guhit ng palad. Ayan tawag sa kanila political analyst. Yan po ito sinasabi dito sa hindi na kailangan itong survey. Unang-una, kami nga nagsasabi sa inyo, hindi kami naniniwala sa survey ba't sabi nyo niya, si Mayor Lime, 71% na sa survey. Oo. Hindi. Hindi na kailangan i-survey Ganun din yun yun. kasi hindi rin dapat i-survey na yun. Wala. May pakiramdam naman tayo pare-pareho. Tama. Di ba? At saka yung common sense na sinasabi, bukod doon, ano yung common sense? Paano mong ibabalangkas yung common sense sa isang tao para masabi mo ang trust rating ng isang tao mataas? Oo. Di ba? Kumpara sa iba. Halimbawa, si Erap, Oo. paano tataas ang trust rating niyan? Di ba? Si Erap itinaas ng 300% ang amilyar ang mga buwis tsaka amilyar sa Maynila. Ibig mo sabihin, luko-luko lahat ng may bahay sa Maynila. May Naku po. property, may lupa, may building, may bahay. Oo. Ibig mo sabihin, yan lahat yan iba-ibang antas yan. A, B, C, D, E, F, G yan Oo. mga kaibigan. No. Ibig mo sabihin, lahat yan si Raulo. Naku po. Kasi, sa kabila ng ginawa ni Erap na pagtataas ng bayad sa amilyar at sa buwis, na 300%, iboboto ka pa niyan? Para ba sinabi,
Para sinabi, ang galing ni Erap, ano? Pinahirapan tayo. Yan. Ang galing ni Erap, no? Hinahasa tayo. Oo. Masukin ka ba yung Ngayon, mga Manileño? Ikaw mahirap ka. Hindi ba? Oo. Mahirap kang tao, nagtitinda ka lang. Ang Oo. ikinabubuhay mo, magbanat ka ng buto, nagtitinda ka sa palengke, sa karsada, tapos kukutungan ka ni Erap. Naku po. Tapos gusto mo, iboto mo pa si Erap. Sasabihin. Abay, nuknukan ka ng luko-luko. Oo, Yung sasabihin. ba kailangan mo pang i-survey? Oo, Hindi na. Ha? ang galing ni Erap, ano? Pinalayas tayo sa palengke. Ano tawag? Ano tawag doon? Common sense. Oo. At saka pakiramdam. Wala ka bang damdamin? Hindi ka ba nasasaktan? Wala naman taong matutuwa na ginawan siya ng masama. Eh. Oh, Diba? ibig mo sabihin, hindi ka nasaktan? Abay, tarantado ka, no? Saan ka nagpa-injection ng pampamanhid? Yun na nga eh. Di ba? Kahapon nga, kailan ba yun? Isang araw? Oo. Ano pala eh? Merong pinagdiwang sila, yung mga anesthesiologists. Anesthesia. Wala pakiramdam. Gusto ko sanang ma-interview nung isang araw yun eh. Oo. Tatanong ko kung magkano pa-iniksyon nun eh. Oo. At kung sino mga nagpa-iniksyon Na politiko. na politiko para walang maramdamang kahihiyan. Di ba? Tama. Ha? Baka sila dahilan kaya makakapala mukha ng ano. Oh, hindi. Talaga namang pampamanhid eh. Namamanhid na. Ibig sabihin nung namamanhid, walang Wala pakiramdam. pakiramdam. Oo. Saan ba yun? Anesthesiologist ang kailangan mo rin. Di ba? Ngayon, mga kaibigan, sinasabi po dito na si Duterte nga daw po, ang sabi the country's economic and political center prefers Davao City Mayor Rodrigo Duterte, Oo. who is known for his tough stance on crime, as the next Philippine President. Mo. Mga kaibigan, Sigurado na, no? isipin mo ito sa kabila nung atras, abante, Urong atras, sulong. urong, sulong. Tila tatakbo na tila hindi. Di ba? Pero gusto Mga pa rin. kaibigan. Nakakagat sila. Ba, nasa linya natin Uy. ang paborito nating abogado. Oo. Para sa akin, ito na pinakamagandang nilalang sa gobyerno ngayon, na babae. Ha? Kasi po, Si Ma'am. ang maganda sa kanya, yung kalooban niya. Oo. Di ba? At saka yung kanyang Paninindigan. paninindigan at pagmamalasakit, Oo. lalo na sa mga mahihirap na walang nagtatanggol, Tama. kailangan natin ng ganitong tao sa ating Gobyerno. pamahalaan. Oo. Andito po sa linya natin ngayon si Attorney Persida Acosta. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga po sa inyo, Sir Percy. Sa Opo. inyong mga kasama, magandang umaga. Kasama ho natin si Rose, yung inyong BFF. Rose, Hello, nandito po ma'am. kami ngayon sa nandito kami ngayon sa Bato Bay ng Tacloban. Layo. Takloban, no? Sinugunan po natin ang tawag at hiling ng mga mangisda dito na sa pangunguna ni Mr. Los Santo Castillo Jr. ng Tacloban Fisheries Urban Association tungkol sa 1,600 mga human na patayin ng dito sa Bay. Naku, choppy kayo, ma'am. Bato Bay. Ma'am, pwede po humanap kayo ng Yeah. isang area yan. Gumalaw po kayo ng konti dyan, galaw-galaw para medyo Opo, lumandot. magalaw na po. Yan. Yan. Magalaw po. Yan, malinaw na Ayan po. po. Kasi Nandyan po kayo nakakuha ngayon. po kami ng- Nandyan po kayo sa Tacloban. Opo. Nakakuha na po ng dalawang remains, dalawang tao po ito. At ito, pinagyayaman po ng ating forensic team sa pangunguna ni Dr. Erwin Erfe at ng ating mga forensic assistant. At kasama rin po si Father Robert Reyes, kasi siya isang anthropologist. So at ito po ay sa hiling nila sa akin nung November 13. Bisyo ako sa Taningbala dun sa Naglagbala incident. Kaya hindi agad tayo nakakuha po dito. Yung address pa po na November. So kung mga patay nung panahon ng Nilanda at yung Isago, marami palang patay dito sa Bay. Yung mga nabagyuan. Opo. So hanggang ngayon po, ma'am, may ina-identify pang mga remains, ano? Opo. Ito po yung mga nandito.
Pero yung mga nakaraan noon ay NBI po ang inatasan ng gobyerno na mag-lead. Kaya nung pumunta po yung forensic team natin dito ay nag-tuck away kami dahil ang sabi NBI daw po ang mag-aasikaso. Pero kaya lang ngayon ay ito, may rin yung ating mga mangisda na naapektuhan ang kanilang negosyo, yung kanilang pangisda, yung kanilang trabaho dahil maraming patay po dito sa dagat. Sa baybayin ng Cancabato. So may malapit sa airport lang mo ito. And then may mga sasakyan pa dito na nasa ilalim. Ay, magrasa. Kaya kanina nakakita po tayo ng Toyota kotse, nakasara yung pinto kaya hindi namin mahila. So gagawa ng paraan na mahila yung mga sasakyan sa pangpang para ma-identify po kung sino may-ari at kung may tao sa loob. Ano po ang role ng ano diyan ng public assistance office, attorney? Public Attorney's Office, kami po ay mayroong forensic team. May forensic May team. laboratorio tayo sa central office. Ayun. Tayo rin po ang nagtuloy ng retrieval operation sa MB3 Stars na nakalubog sa Romblon. At nakakuha ho tayo ng mahigit 100 patay ho doon sa barkong nakalubog. Sa tulong din po ng mga mangingisda sa Romblon. Ayan. Opo. Pero may mga naiwan pa po doon sa ilalim dahil hinati yung barko, naka 100 meters deep, hindi pa ho namin nakukuha dahil habagat. So ngayon, tulungan niyo po ako makiusap, magmakaawa sa ating Philippine Navy, Philippine Coast Guard. Kung pwedeng, suyurin nila itong Cancabato Bay. Marami silang divers, marami silang equipment para makuha yung mga patay dito at mabigyan ng magandang libing. Trabaho ito ng Coast Guard saka ng Navy. Saka ma'am, yung PNP Maritime Group, di ba? Ayun, pwede rin po Ma'am Rose yun. Pero tumamaan siya, sariling sikap po dito. Sila po kasama namin kanina, 6 na diver lang, kaya nakadalawa pa lang po kami. Pero ang punto doon kung ito ay gagawing invasive o kumbaga ay talagang seryoso na ating pamahalaan, kayang-kayang tapusin po ang problema na to. Ayun. Nakipag-ugnayan na po kayo sa Philippine Navy at sa Coast Guard? Hindi po. Pagbalik ko po ng Maynila, ako po susulat sa ating sekretary ng DND, sa Navy, at din sa ating Philippine Coast Guard kung ano po ang magandang pagtutulungan ng tao ng Philippine Navy at ng Philippine Coast Guard. Sa Romblon po, Philippine Coast Guard ang tumulong sa atin doon. Kaya naging matagumpay tayo doon. 100 po ang nakuha mahigit na mga patay doon sa barko. Ayun. Ano ang pangalan ng bay dyan, ma'am, na kinaro? Cancabato? Cancabato. C-A-N-G-C-A-B-A-T-O. Cancabato Bay. Cancabato Bay. Pero ginagamit din yung K. K-A-N-K-A-B-A-C-O. Tagalog na spelling. Tagalog. Opo. Oh, Opo. Ito ay kung saan ang gagaling ang pinagkakakitaan ng mga mangisda natin dito sa Tacloban. Pero ngayon ay hindi sila makapangisda ng ayos dahil maraming patay at maraming basura. Masarap po siguro ngayon ang isda dyan. Sa gabi, ang dinner namin ay isda. Ba? Kaya ng umaga, isda rin. Ay wala hindi ako pwede sa karne. Hindi, yung skin ko inalagaan natin. Alam mo naman, sabi nyo kailangan presentable ng skin. Diba? Yun nga ho, ang yun ang hinahangaan sa inyo yung inyong kutis. Opo. Ma'am, ano na yung latest dun sa Tanimbala? Maiba tayo ha? Ang latest ngayon, tumawag ang POA, merong OFW na namang nahuli. Yung may sambala, pinaresponde na natin ang PAO Pasay sa pangunan ni Atty. Antonio Mabasa. So ang cellphone ko po open sa lahat para matulungan natin lahat ng mga kailangan. Kagabi po, apat ang napalaya po ng PAO. At binisip po ng Piskalya ng Pasay ang mga kaso. 4. Last pinakauli, halos sa launa ng madaling araw na palaya si Aling Rosalie mula sa Nueva Ecija. Ba? Buti na Wala lang. na kong tigil ito Puro yun ma'am? Puro dismiss o release for further investigation? Yung 4 po kagabi, dismiss ang kaso. Very good. Yung pong... Pero ang punto dito, kala ko tapos na Sabat linggo, wala nang tawag Ito, marangkada na naman to. Malamang, ewan ko bakit kayo lumakas na naman ang loob nitong pagkakaso sa ating mga FW. Kasi ma'am, parang may statement si si President Aquino ng isang araw, sinisisi kasi niya media Media lang daw nagpapalaki niyan dahil 2 out of 34 million. Parang hindi po nakakarating sa kanya yung datos. Pero kahapon po, nagpadala na po ako sa office
Office of the Executive Secretary ng kopya na nakaapat na po tayo natulungan, 40. Oh. Since Ayun. November 4. November Ang 4, dami na. nag-respond Oo. tayo. Pagkatapos na mag-issue ang DOJ Secretary ng directive to investigate sa NBI, November 3. November 4 po ay tayo na mismo ang pumunta sa airport at 5 po ang napalaya natin doon, pati yung 77 years old na si Lolo Santiago. Ma'am, So- attorney, meron na po yatang isinabmit na report ang NBI? ang NBI tsaka yung itinalaga na mag-imbestiga dyan ng Department of Justice. Meron na ho ba kayong kopya dun sa ginawa nilang investigation report? Wala Wala po. Pero kami ay nag-submit na rin po ng aming data sa umabot ng 30 plus 1, 31 sa NAIA. Karamihan sa Terminal 2 po ito. Terminal 2. Mhm. Pero sa Terminal 3, bakit kaya wala? Kasi maraming CCTV raw. Tapos dyan sa ating pier, may siyam. May siyam po dyan. Pati pier po natin, umarangkada rin. Siyam. So, ma'am, based dun sa ano nyo? Napalaya na po natin. Napalaya na. Around 45. Kasama si Lolo. 45 po na mga kababayan natin. 45. May Opo. pattern ba sila? Bakit kaya naging rampant yan sa Terminal 2? Anong meron dun sa Terminal 2 na naging maluwag para sa mga gumagawa ng ganyang mga kalokohan? Ay, hindi ko malaman. Ang sabi ng isa doon kahapon, na nakausap ko, ay kulang ng CCTV sa Terminal 2. Pero alam ko, mag-a-acquire na po si General Honrado ng mga CCTV para doon. Isang tanong, Ano ko sana ay, huwag nang ikulong ng pulis ng mga Oo. kabayan natin. Oo. Lalo, kung di naman ammunition walang pulbura o amulet naman talaga. At saka, napaka-imposible naman yung OFW magdadala ng bala. Kung pupunta yan sa ibang bansa, mas mahigpit ang screening doon. Alam nilang mahuhuli sila doon at magdadala yan. isang tanong lang, ma'am. Opo. Bakit to sa kabila ng kasikatan nyo ngayon, nakatutulong kayo, bukod doon maganda pa kayo, bakit hindi nyo naisip kumandidato? Pa? Naisip nyo bang kumandidato? Bakit Ay, panalo hindi na po, kayo? ako dito sa PAW. Busy po tayo sa trabaho natin, sa pagtulong sa mahihirap. Ay, dito sa PAW, trabaho na ito Oo. Punta tayo sa Senado, mas larong trabaho. Bakit ka pa mga kandidato? Sa panahon ito, ang dami ng kandidato. Oo. Dito sa PAW, ito isang kaloob ng Diyos para makapaglingkod po ako sa Okay. mahihirap. Kasi kung kahit sino-sino lang dyan nagiging senador lalo kayong eligible sa tingin namin. Oo. Ay, hindi naman, 15 taon na ho akong PAW-check. Yung mga nagbibintang na ako may agenda raw, siguro Ayan. napahiya na rin sila ng kabibintang. Mm. Trabaho lang ho ako. At Oo. kung ano ikabubuti ng bansa natin at lalo kayong mga media, kayo ay dapat din bigyan ng proteksyon dahil kayo po ay tulay para malaman ng mga Oo. kababayan natin kung ano ang mga Mga kakalaban. libel, no? Okay. Opo. Okay po, ma'am, mananawagan Maraming po kami salamat. sa Philippine Navy tsaka sa Coast Guard para malaman po nila, no? Oo. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Makarating sa kanila. Opo. Salamat po. Okay, thank you, Salamat ma'am. po. Yan po Mabuhay si ma'am. Kuan, Mabuhay no? kayo, sir. Si Attorney Persida Costa, ang hepe Oo. po ng Public Attorney's Office na ngayon po ay nandun sa Tacloban. Tacloban, doon sila sa Kangkabato Bay. Oo. Ayan po para i-retrieve yung mga Labi ng labi mga biktima ni na hanggang Yolanda. ngayon nando doon pa, no? Ha? 2 taon mahigit, meron Oo, pa pala. matagal na. Mm-mm. At para ma-verify kung sino ang kanilang mga pagkakakilanlan. Tama. Mga kaibigan, magbabalik po ang programang Rapid Fire pagkatapos lamang ng ilang mahalagang mensahe mula po sa 8 Tri-Media Broadcasting Network. Hip na hip ang world of iQool. Instant cool na kakaiba. iQool ka lang, iQool ka lang. iQool menthol gum ang aking mint bubble chum. Chill at the world of iQool. Cool na cool sa sarap. iQool ka lang, iQool ka lang. Get cool with iQool. Enjoy a different kind of cool with iCool. Cool na cool habang inuwiya. Cool na cool habang ikaw ay nagsasalita. iCool Menthol Gum. Minty, gummy, long-lasting nguya, long-lasting cool. iCool Mentholated Gum and iCool Cherry Mint Gum. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dan. It's 9:30 in This is still a BBC Minute is the world's news
Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medicol 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medicol 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medicol 400. If symptoms persist, consult your doctor. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo. Pinag-uusapan natin kanina itong nangunguna si Duterte sa survey na hindi naman dapat talagang i-survey na sapagkat alam na namin yan. Oo. Alam na lahat yan, alam na. Mga kaibigan. Survey. Ito sinasabi nila Ang sinasabi po nila dito sa balita, mga kaibigan, ito daw mga nasa mataas at saka middle class at yung mga mahihirap Oo. si Duterte ang kanilang napupusuan sa mga kakandidatong presidente. Ayon po ito sa False Asia Research Incorporated. 2 linggo nakakaraan siguro nung isagawa nila yung survey. Kuno. 1 in every 3 voters daw, 34% in Metro Manila said he is or she would vote for Duterte if elections were held early this month. Naku, may taning pa kayo. Huwag na kayo magtaning kasi si Duterte nga, nagdili-dali na, nag-urong sulong na't lahat, nag-atrasabante na, yung pa rin consistent at lalong tumataas pa, mga kaibigan, hindi ho nagbabago. Kaya wala na yun, yung mga ganun-ganun na sinasabing if held in, desidido na taong bayan Mga kaibigan, matibay. Kasi ang problema po natin ngayon, ang problema kasi natin ngayon, mga kaibigan, ang taong bayan po, kaya consistent yan at pataas ng pataas, lalo na pag nakikita nilang sigurado na ang pagtakbo ni Duterte, ngayon nakikita nila yan, isa lang ang dahilan yan. At ito rin, parang sinabi mo na sira ulo mo pag ayaw mo ng kapayapaan sa ating bansa. Tama. Pagka ayaw mong masugpo ang krimen, sira ulo mo. Common sense din. Ayoko kay Duterte kasi pakukulong yung mga kurap. Ilipulin yung mga kriminal. May nagsabi nga sa atin kanina, sabi niya, kasi si Duterte niya ang pinakamahusay Sabi ko hindi. Si Duterte ang bagay sa panahon. Siya, yung kanyang quality na yon ang nababagay sa panahon natin ngayon. Kaya, kuwan lang sentido común Hindi mo na kailangang i-survey, ipagtanong. Kumbaga sa damit, sukat na sukat lahat ng tahimik na mamamayan, mga law-abiding citizen. Peace-loving. Peace-loving. Gusto nila siyempre yung klase ng pamamalakad na ipinakita ni Duterte sa Davao City. Saka siya, wala siya sinisino, kahit mga rebelde, nakikipag-usap din siya, di ba? Saan ka nga naman? Doon ba sa Davao, pumunta ka ron? May NPA ba doon? Wala. Hindi yun Huwag na yung NPA, huwag na yung insurgents, huwag na yung mga rebelde. Yun na lang pangkaraniwang kriminal. Doon ba meron tatayo doon, magyayabang kasama ng mga public official, pero walang hiya? Pwede ba yun doon? Pwede ba si Eddie Caballo doon? Kasama ni Amado Bagaching, lalakad kayo doon. Hindi po pwede sikipain yun doon. Pwede ba doon yung kriminal, magyayabang ka ron? Nako po. Kriminal? Ako. Hindi, dito lang sa Maynila. Saka sa ibang lugar pwede yun. Yung kusino ngayon ng mga walang hiya, yun ang matatapang. Yung pa ang nagdidemanda. Di ba? Kapal ng mukha. Paano mo tatapusin yan kung yan maraming pera? Ang kailangan mo para matapos yan, masupil yan, si Duterte. Oo. Di ba? Tama.
Diyan ka na, lalayo ka pa sa lotong ka lang pumunta. Bawal sa Davao yung illegal Dawat na terminal. Ay, naku, hindi mo Isipin pwede. mo, may illegal terminal, matapang pa eh. Hindi ba? Oo. Siya pa nasasangkot sa pagpapapatay eh. Naku. Hindi ba? Mario. Mga kaibigan, hindi pwede yun. Lumalabag sa batas tapos sila pa mga nagmamatapang. Mga kaibigan. Dito, ang kriminal kasi dito, hindi pwede sa Davao yung ganon, yung ikaw papapaburan ng hustisya. Kung papaburan ka ng hustisya bago mangyari yun, alam mo kung ano nangyayari. Ano? Magsimba ka muna nang may bulak sa ilong. Di ba? Oo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Okay, magpapatuloy po tayo. Meron din dito sa immigration na naman itong ibinulgar na visa scam sa Clark. Sa Clark. Ito'y araw-araw nasa column ni Jerry Yap eh. Oo. Sa Hataw di ba? Doon din pala meron sila nung tinatawag na sindikato ron na nilagyan nila ng pamagat. Ang pamagat nila ron one-stop shop yata. Para hindi halata yan, binubulgar. Ito'y similar doon, very similar doon sa ginagawa dito sa main office. Na merong isang kwarto yan sa BI main office, ginawang one-stop shop. Abogado. Parang grocery. Nako po. Supermarket. Mga kaibigan, lahat ng aareglohin nandun. Araw-araw binubulgar yan eh. Kaya lang ito, ang kaibahan nito, yung sa Angeles City, sa Clark. Nagrereklamo daw itong itong mga officers at saka mga staff ng immigration doon, yung nakatalaga ron inireklamo nila kay Sigfred Mison, yung commissioner, para imbestigahan at mai-transfer yung isang opisina dahil sa paglabag sa processing ng mga visa extension. Nalingguhan po mga nagpapasok ng mga Chinese Ba? Mga Chinese. Human trafficking. Lumayo pa kayo sa airport lang, nandiyan si Conrado Tapching eh. Nako po. Yung hepe ng human smuggling ng Media Bureau. Sa sa immigration, Mga kaibigan, immigration media, human smuggling facilitator, etc. etc. Ang pangalan ng hepe nun, Conrado Tapching. Nako po. Na ang ginagamit, dyaryo. Okay mga kaibigan, magbabalik tayo pagkatapos labang ng ilang mga pagbabalita mula po sa ating himpilan. Alin ba rito yung dapat kong pindutin na wala yun. Mga kaibigan, ang oras natin 33 minuto makalipas po ang alas 9. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes alas 4:30 hanggang alas 7 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataforma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino.
Ikaw ba ay nakikinig sa DZRJ 810 araw-araw? Pwes, eto na ang isang pasasalamat namin sa inyo. Mag-text sa inyong greetings sa mensahe sa 0917-798-8910. Huwag kalimutang ilagay ang inyong buong pangalan, address, at magkaroon ng chance manalo ng isang brand new Nextbook Android tablet. Makinig at manalo mula sa himpilan ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8Try Media Broadcasting Corporation. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan at babatiin muna ho natin ang isang outstanding policeman. Ito talaga totoo. Binabati natin kasi siya ang nahirang ngayon na ginawaran ng parangal bilang Best Junior Officer of the Year 2015. Ang galing, no? For the year 2015. Bilang hepe po ng Criminal Investigation Division Unit at Anti-Carnapping and Investigation Section ng Quezon City Police District. Walang iba po kundi si Senior Inspector Rolando Lorenzo Jr. Ayan po, congratulations sa Kapitan. Sapagkat ito hindi una, hindi una kundi noong 2012 siya rin sa ganitong kategorya din, siya nahiram bilang Best Junior Officer of the Year nung 2012 sa Manila Police District nung nandoon siya. Galing, no? Kahit saan ma-assign, Oo. At kung matandaan ninyo, isa sa naging malaking accomplishment po nito ay yung pagbuwag sa Mark Lester Carnapping Syndicate, di ba? Oo, tama. Noong 2014, nakaraang taon lamang. Ito yung malaking sindikato ng mga carnapper na siya nakabuwag niyan. Galing, no? Mga kaibigan. Kaya binabati po namin si Senior Inspector Rolando Lorenzo Jr., ang hepe ng Criminal Investigation Detection Unit at Anti-Carnapping Investigation Section ng Quezon City Police District. Pagbati po mula sa ating palatuntunan at sa amin pong mga nandito sapagkat kilala namin ito talagang mahusay na pulis po ito. Yan ang tunay na pulis. Yan, oo. Hindi ho yan foolish. Pulis talaga. Yan talagang pulis. Mga kaibigan. At pinag-iingat namin din kayo sa mga motorista natin. Kasi may sasakyan ngayon na delikado. Diba? May mga sasakyan ngayon. Itong Monstero. Monster ito Monster Ron ng Mitsubishi. Kusang mga kaibigan, yan sumisipa. Yan killer yan Vehicle yan. Yung parang napanood nyo sa pelikula. May pelikula nung araw na ganyan Madulang driver tumatakbo Hindi. Kahit hindi mo tinatapakan ng gasolina, umaatras sa bante. Nasa demonyo Mga kaibigan. Sarili isip Matakot kayo dyan. Hanggang ngayon, di pa nire-recall. Oo nga. Sa Amerika yan, baka nakakulong na kayo. Hindi pa kayo gumagalaw. Anong lemon law? Lemon juice. Lemon 3,450 yun kaya nga ayaw i-recall yan. Paano? Ang batas natin baluktot Naku po. Alam nila di ba? Sa Amerika mangyari yan. Siguro kaya nga dito tinambak yan Yung mga series ng modelo ng Montero Mitsubishi, mga kaibigan. Siguro dahil dito, alam nila, lusot sila. Pero maibebenta nila kahit mga depektibo yung mga sasakyan nila, di ba? Ang dami na isipin niyo since 2007 pa yata, o mas maaga pa rin. Lahat ng series na ibinenta niyan hanggang ngayon, yun din ang problema. Tapos pag nagreklamo ka, human error ang sasabihin sa'yo. Ito yung sudden, unintentional acceleration, unintended acceleration. Bigla na lang siyang kumukuha Umuusad Oo, aatras. Aatras sa bante Aabante bigla. Saka mabilis. Biglang sumisibat. Arangkada. Hanggat walang namamatay, hindi kikilos ng mga kailangan muna may mamatay. Parang sa airport, unraise your aways. Kailangan mga
ano pa lang kasi ang ratio ng tanimbala ilan? Yeah. As against 100 million. 34 million daw, sabi ni Noy Noy. Masamang katwiran yun. Paano Tapos, krimen araw-araw? dalawa lang naman Ire-ratio mo daw sa- ang nagreklamo na kinikilan sila. I-ratio mo sa 100 bilyon. Maling katwiran. Sobrang mali. Ayun po mga kaibigan, ha? Ito, binabati rin natin yung susunod na konsyal ng 5th District of Manila. Sino? Si Barangay Chairman Jaime Co. Kala ko ng eh. Barangay 776, Zone 85. Kala ko kung sino. Yan po, susunod na councilor ng 5th District of Manila, si Barangay Chairman Jaime Co. Balita yan. At yung kanyang mga kabarangay, dyan po sa 5th District, binabati natin. 5th District din ito, dibatiin na rin natin. Alam naman nating nakikinig sa atin, si Ligayang Manonorotot. 5th District pala yan. Yung pangit na yan. Yung pangit na yun, nanonorotot. Mga kaibigan. Nako po. Tuyot na yan. Karangalan mo yun. Dugyot na. Dugyot na ho, mga kaibigan. Dugyot na. Wala ka na makakatas dyan eh. Nako po. Ha? Nakikinig daw, batiin nyo. Hindi Hindi ko na. alam kung ano sasabihin. Pati si Ricky Jane Salazar, nakikinig na rin eh. No. Di nakita ninyo ngayon. Oo. Natuto kayong makinig ng radyo, mga gago. Mga kaibigan, ngayon, yung isa pang perwisyo tuwing araw ng linggo, mawalang galang na. Sino ba nag-ano niyan? Siguradong sangkot dyan, MMDA. At saka yung mga local traffic officials natin. Doon sa alay lakad ba, tuwing linggo, hindi na ho ito Nakatulong. nakakatuwa eh. Yung alay lakad para sa pangkalusugan. Malusog nga kayo. Paano naman yung napiperwisyo nyo? Apektado rin ang kalusugan nun. Alta presyon sa galit eh. Hindi ba may study na yung stress na idinudulot niyan masama, di ba? Oo, sa kalusugan. May na-atake pa, pwedeng pagmula ng pag-atake sa puso yan, mga stroke. Dahil sa stress na dulot ng traffic. Ito, nagbubunga na po ng perwisyo ito. Itong alay lakad na ito. Alay lakad Alay perwisyo na yan. Kasi ba naman, ilagay mo sa Rojas Boulevard dyan. Araw ng linggo ng umaga. Alam nyo naman na ang linggo pampamilya yan. Siyalan yan eh. Yun lamang ang araw na pwedeng magkasama-sama mga pamilya kung magsisimba sila. Dadaan dyan sa Rojas Boulevard. Yung ba naman pagkakait pa natin, bubuisitin pa natin yung linggo nila. Hindi, sandali lang yun. Oo nga. Pag nadaanan mo naman yan, abutin ka ng 1 oras o 1 oras mahigit, ang pakay mo magsimba, nagmumura ka ngayon. Papasok ka sa simbahan ang bunganga mo punong-puno ng kwan. Ng karumal-dumal na mura. Di ba? Bumubuga ka ng apoy. Bumubula bibig ang presyo ng dugo mo napakataas. Di ba? Mga kaibigan. Papanalangin mo tuloy Sana patayin niyo yung mga yun. Lakad perwisyo yan Sana, Ama, patayin mo yung mga yun. Pagdadasal mo yun, hindi yan sama mong tao. Kaya po, tigil nyo na yan, yung mga panran-panran na yan dyan. O kaya, ilipat nyo. Doon din naman, ang laki ng sinasakop nyo, pati makapagal. Jesus Mariosep, mga kaibigan. Ano ba yan? Wala na yan, katarantaduhan na anything na nakapipirwisyo na, tuldukan nyo na yan. Ilipat nyo doon sa Jokno. Sa Jokno Avenue, tsaka doon sa MOA. Kasi yung oras na yon wala namang kasabay doon wala yung mga oras na yon sarado naman ang mga tindahan doon hindi naman kailangan Ang luwag nun. Pwede naman kayong isaran nyo lang yung CCP complex hanggang sa umabot na kayo hanggang Soler. Tama. Bakit kailangan sakupin ninyo yung lahat ng Makapagal Avenue at saka Rojas Boulevard? Nako. Bali ba, punong-puno, parehong linya.
Tatakbo ka lang, lahat ng linya, okupahan mo. Masahol pa kayo sa APEC. Oo. Ha? Sira na ulo nito mga nagagawa niyan eh. Dapat yan di binibigyan ng permit eh. Hindi, pwede namang hindi, di ba? Lugar. Pwede namang iuusog mo lang, ililipat mo lang Ang eh. masama kasi Doon sa Quezon Memorial Circle, doon sila. Wala Hindi, gusto nila doon, yung Jokno Avenue. Walang masyadong daan doon. Kasi yung umaga na yung sarado yung Molo Base. Oo. Sarado mga opisina ron. Maluwag na maluwag yun. Ba't ba gusto nyo sa masikip? Ayaw nyo sa mga katulad ni Ligaya, maluwag. Ayaw nyo ng katulad ni Ligaya, maluwang. Ang terminal. Ha? Kasi may mga ano yan, may mga commercial yan. Kamukha ng isang inumin. Gusto nila doon sa Rose Boulevard para kitang-kita yung commercial nila. Ayaw nila commercialize eh. Hindi, didagay nila yung karatula ron, yung tao, papuntahin mo ron. Pwede, oo. Yun ang intention nila dyan eh. Katarantaduhan. Para mga kaibigan. Mapapansin yung commercial Wala nila. na yan. Ako, Sus Mariosep, tuwing dadaan na lang kami ng Lunes dyan. Ng Linggo. Araw ng Linggo. Yun na lang, nanakawin nyo pa yung panahon na yun. Aba, hindi, pang ano ito, nagpo-promote ito ng ika nga pangangalaga ng kalusugan. Hindi naman kailangan manggaling sa inyo yun, no? Sana kung walang mapipirwisyo, yung kalusugan ng iba, na nai-stress dyan, di ba? Oo. Mga kaibigan, para kayong LTO. Pinipilit pa rin eh. Kundi, alam mo, sabi ko nga, pagka maghanap ka na si Raulo, nasa gobyerno eh. Buti na lang, hindi bawal yan eh. Kung ba ipinagbabawal at labag sa batas yung maging si Raulo ka, unang makukulong, nasa gobyerno. Babagsak ang gobyerno. Bagsak na, wala na. Sarado na tindahan. Wala na Isipin mo, maggogobyerno. napakinggan ko, akala ko pinatigil na yung NBI bagong clearance. requirements para daw sa paghigpit sa issuance ng lisensya na nire-require ng police clearance, NBI clearance, may census pa, mga kaibigan. Di ba si Raulo niya mga yan? Ang lalaki ng budget nyo, hanggang ngayon wala kayong database. Nako po. Simple lang yan para ma-verify mo kung meron kayong computer at may database yan, malalaman mo kagad saan ba kinukuha yung clearance ng NBI. Di ba sa database nila? Oo. Nakalagay doon kung sino may kaso. Hindi ba pwedeng yun, bubuksan na lang ng LTO? Kailangan mo pang bumili ng NBI clearance. Binibenta nyo yan eh. Oo. Ginagawa nyo yan eh. Bakalan. Hindi naman pag-iigpit yung ginagawa nyo eh. Money making yan eh. Oo. Hindi ba? Tama. Lahat na lang napupunta mo, kailangan mo yun. Lalo na NSO ng birth certificate. Oo. Aanin mo yun. 175 isang kopya nun. Sana kung lahat ng requirements nila, titignan mo lang naman, NSO, pindutin mo sa computer mo. Tignan mo yung pangalan. Bakit yung mga botante may pangalan ngayon sa database ng Comelec? Oo. Di ba? Dapat siya nakaloop lahat yung nasa isang loop yung mga mga website ng ng gobyerno. Lahat ng agency. Ba't kailangan pa i-require mo kumuha? Di kayo dapat ang may record, kayo gobyerno eh. Dapat kayo mag-coordinate yung iba't ibang agencies. Oo. Ba't kailangan? Hindi, kailangan bumili ka. Para kumita sila. Oo. Kailangan bumili ka pa ng NBI clearance. Nako po. Hindi ba yun ang katumbas? Bumili ka. Magbayad ka, bumili ka. Samantalang kung pipindutin mo lang yun, nakarecord. Yung kailangan mo sa NBI, saan ba nila kinukuha? Di sa record nila. Hindi sa computer yun eh. Di ba computerized na ngayon? Pati yung mga NBI clearance. Ang hirap naman dito, mga kaibigan. Pera gusto nyo, hindi pag-iigpit yung katarantaduhan na yun eh. Mga Sus Mariosep, bago tayo magpatuloy, mga kaibigan, pakinggan muna natin ito. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor.
nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Babatiin lang natin ang butihing kandidato sa pagkaalkalde sa Santa Fe, Romblon. Ano yun, no? Ito raw ang mahal na mga tao dyan sa Santa Fe, Romblon, si Elsie Vizca. Kandidatong mayor po ito ngayon. Ito'y anak nung kasalukuyang alkalde. Na si Asier Vizca. Kung di ako nagkakamali, binabati kayo ng inyong mga constituent dyan sa Romblon. At para sa kanila wag na kayo magbaka sakali dun sa mga butante, baka magkamali pa kayo ng pagboto ninyo. Maraming manluloko ngayon. Yung iba nga dyan bibili ng ambulansya ko hulugan. Ambulansya. Para mag-down lang ng 100,000, dadali na dyan sa inyo, hindi naman taga dyan. Hindi naman umuuwi dyan. Dating taga dyan. Biglang naisipang kumandidato. Pagkatapos tuldo ka na raw yung ganito ganon. Nako, tuldo ka na. Bigla niya naisip yon. Hindi niya naisip nung una bago siya kumandidatong sa Maynila. Ng 2 beses. Di ba? Oo. Nung matalo na sa 2 beses, pupunta ka ngayon dyan. Magbabalik probinsya ka. May dalang ballpen, tutuldukan daw. Tutuldukan na. Kasi daw, 15,000 lang ang butante. Uy. Kung meron silang maloloko na magpipinance, pwede na nilang bili ng boto. Ay. Ng 15,000 butante sa Santa Fe, Romblon. Nako, huwag nyo na hong gawin yan. Makinig kayo sa amin. Huwag kayong magbaka sakali sa mga gustong bumawi. Na dahil sa pagkabagsak, mga kaibigan, gustong bumawi na makatsambang maging alkalde. Naku po. Para maisalba ang kanilang mga ikabubuhay na pansarili. Huwag na ho. Tandaan nyo, Elsie Vizca. Elsie. Para alkalde sa Santa Fe. Yan. Romblon. Magbabasa tayo muna rito. Ang dami pa natin sanang. May kukwento sana ako sa inyo Sino ba yung... Yan yung mga inspirasyon natin, di ba? Na mga matitinong tao. Ginagawa kadalasan natin, nagiging inspirasyon lang natin yung mga sikat lang. Pero kung may mga makakasulat lang ng mga istorya sa mga hindi nakikilalang tao, maganda rin sila. Marami rin tayo makukuha na magagandang paghuhugutan natin ng ating paninindigan. Di ba? Tama. Pero bukas na ho yan. Kasi mauubusan tayo ng oras. Kailangan natin basahin naman ang mga text sa atin. Ito, galing sa ang dulo ng kanyang mga numerong cellphone ay 0093. Good day, M. Dapat kay Grace, tigilan ng ambisyon kasi hindi pa man magulo na ang mundo niya. Magparaya na siya, giveaway na kay Duterte. Ako naman ganito lang ang para sa akin dyan Huwag na natin silang pakialaman. Bahala na sila. Kung gusto nyong maging presidente si Duterte, abay ilagay nyo sa isip nyo na si Duterte. Oo. Ano man ang mangyari, Duterte. Hindi pwedeng disqualified si Duterte. Hindi pwede. Dahil yun ang gusto natin. Mga kaibigan. Kahit sino sila, kahit ano ba ilako nila. Yung ibang kandidato, parang si Isko Moreno. Ano ba nilalako ni Isko? Yung katawan niya. Papasok ako. Oy, may edad na rin si Isko. Walang baon. Yan Kakain ako ng tanghali. Hindi ko alam kung kakain pa ako ng gabi. Alam ko po yun. Yan. Alam ko po ang mga hirap ng driver na nagmamaneho na maghapon. Maghapon. Ang anak walang pambaon dahil
inagaw po namin. Alam ko po yun. Alam niyo po yun? Alam niyo po ba yun? Hindi. Kasi kinutungan namin. Ang katotohanan yan yung mga MTPB. Ay, ito pa pala Alam niyo ba na may expose kami? Ay, di ba kakasuhan daw yung ng isang international human rights group, yung pong yung si ERAP tsaka yung DSWD. Oo. Dahil po sa hindi makataong pag-aresto sa mga homeless. Paglabag nila sa karapatan ng mga taong ito at arbitrary yung ginawa. Labag sa batas na sapilitang pagkulong sa kanila doon sa Boys Town na sinasabi naman nila rescue daw yun. Rescue, Sagip. Sagip, nandyan na naman. Kung sinagip niyo, maganda na buhay. Oo. Meron nang natitiran, di ba? Wala po, nandyan. Ngayon, ito ang expose natin dyan. Ito hindi nila binabalita. Baka hindi pa ho alam ng human rights organization na yun na may namatay. Naloko na. Na sinasabi nilang ni-rescue at hinold nila dyan sa Boys Town Center sa Marikina. Nako, wow. Alam ko pangalan, hindi ko muna sasabihin. Oo. Nung Martes lang po ito nangyari, patay. Nako. Mario. Nasa custody nila namatay. Ano kinamatay niya? Ba't di nyo imbestigahan? Babae ito. Sama ng loob yan. Na taga-Parola sa Tondo. Mga kaibigan, namatay nung Martes ng gabi. At may isa pang malubha ang kalagayan. Alam mo kung bakit? Bakit? Tumalon sa building. Nako! Mario tumakas. Balak niya tumakas. Napatalon siya. Alam mo kung nasan ngayon? Ayun, nasa Rodriguez Hospital. Amang Rodriguez, dyan sa Pasig yun Oo. Di ba? Kung di ako nagkakamali. Tama. Mga kaibigan, ayan po, bukas natin ulit pag-uusapan yan. Unahin natin. At ito, bukas na rin itong isa. Okay, unahin na natin itong mga pagbati natin, pagbasa ng mga text dito. Mabuhay ang tropang Lapid Fire. Usapan dito ng tropa na pag si Duterte naging presidente, mas traffic sa EDSA. Kasi magkakalat ang bangkay ng mga hold-upper at snatcher. Galing yung text na yun sa 6909. Okay lang mag-traffic. Basta ganun. Magaling. Maglalakad na lang kami. Dito tayo maglakad, alay-lakad. Alay-lakad. Puro kayo plastic, alay-lakad. Tapos pag wala kayo masakyan, reklamo kayo. Oo. Si Erap, iba. Ano ba talaga gusto nyo? May sasakyan o maglakad? Kay Erap, iba. Hindi alay-lakad. Alak. Akay-lakad. Akay na Akay na. Kala ko alay-alak Good day, Ka-Persing Company. Pakigreet naman anak ko na si Len Guevara na nasa Doha, Qatar. Birthday po niya today. From, ito, pagbati sa iyo ito, Len Guevara. Binabati ka ng iyong mama and papa. Siya'y taga-gagalangin dito sa Maynila. Ganda po ng topic yesterday. Thanks, more power. Len Guevara, birthday niya ngayon. Mamaya, alayan namin ito ng awitin ng pagbati. Good day, Kuya Percy at mga Kalapid Fire. Pledge. Palagi po kami nakikinig sa programa nyo. Pakibati po si Nanay Dory. Boy Kadyang. Thanks po. Sabi ni Jenny ng Kawit, Cavite. Ayan po binabati natin si Nanay Dory at si Boy Kadyang ng Kawit, Cavite. Alam po kaya ng mga taong bayan ng mga pinagsasasabi ni Vice Mayor Iskam Moreno na puro walang kwenta ay nuknukan ng sinungaling. Puro pagnanakaw at pangingikil may ghost employees, ghost projects. Dahil suga pa sa sugal, huwag magpaloko, ginagawa tayong loko-loko ni Isko Rap. Yun, sabi ni Roy Balbuena ng Antipolo, yun yung advertisement ni, na ako po yun. Alam ko po yun. Alam ko po. Yan hindi naman pampolitika, yan Alam ko po yan. Yan po pang maala-ala mo kaya. Doon mo isali yan, baka manalo yan. Galing Di ba? Kasi drama yun Ang hinahanap po dapat natin sa mga kandidato, hindi po drama, yung paiyakan. Oo. Ang hanapin natin, yung advertisement nila ng ginawa nila. Oo, tama. At kung may katotohanan, yung ginawa nila.
Advance happy birthday din kay kumparing Dado Matias ng Chaong, Giginto, Bulacan. Sa November 27, 60th birthday pero mukha lang siyang 59. Ayun po ang pagbati kay Oscar De Jesus ng Los Angeles, California. 2 birthday natin ngayon, ha? Mamaya handugan natin si Dado Matias at si Lenlen Guevara na nasa Doha, Qatar naman, ha? Ito po, good AM ka, Percy. Nang marinig ko po sa ere si Atty. Acosta, naalala ko na naman, palaging interview mo kay Alan Pagya sa Batas. May he rest in peace, sabi ni Noe Naong ng Pasig. Ano ba nangyari dito? Hindi ako marunong talaga nito, mga ganito. Ayun, sumikip ang mundo no? Sumikip po. Naalala mo si ano eh. Yan. Naalala mo. Kanina, maluwang yan Masikip at maluwang lang. Percy, may operator ng bus sa Davao City na may illegal terminal din. Rio Lil ang pangalan ng mga bus. Ngunit di umubra ang pagkamatapang niya na maging mayor si Duterte. Kaya ayun, binenta na lahat. Sabi ni Bong Masgon ng San Pedro, Laguna. Sir Percy, nagbabayad ba ng taxes yung mga organizer ng Panran? Mataas ang registration fee nila at marami ang sumasali. Sabi ni Jerry ng Manila. Good time ka, Percy. More power to you pa. From RC Guerrero ng retired WPD Police ng Western, Tondo, Manila. Mabuhay ka, Percy Lapid. Kasama ka sa dasal ko. Araw-araw, sabi ni Obet Aquino ng Malolos. Pero tayo po ay wala ng oras. Mga kaibigan, kami po ay pansamantalang muling magpapaalam. Hanggang bukas pong muli, ito po si Rose Novena. Ito po naman si Peter Calastas. Maraming salamat po sa lahat po ng sumubaybay dito sa Lapid Fire ni Ka Percy Lapid. Ito po si Atong Ma'am, mabuhay po kayo. May pagkakaisa sa bawat nais. Mga kaibigan, ito po si Percy Lapid, ang tabayanan ninyo. Susunod na kaagad ang programang Katapat at Karancho. Kasama po si Mayor Alfredo Lim at si Miguel Hill. Samantala po, ang hahalili kay Mayor Lim ay si Peter Talastas na makakasama ni Miguel Hill. Maraming salamat po. Magbabalik kami bukas. At magandang yumaga! Ligaya! Bruha! Torotot! Ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo.